Sa mabuting balita ngayon, ikinwento na Jesus ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan na ipinagkatiwala ang kanyang lupain sa mga magsasaka. Nang dumating ang panahon ng anihan, nagsugo siya ng kanyang mga alipin upang kunin ang kanyang bahagi. Ngunit sila ay binugbog, pinatay at itinaboy. Sa huli, ipinadala niya ang kanyang sariling anak. Ngunit pati ito ay pinatay nila upang maagaw ang kanyang mana. Malinaw ang mensahe ni Jesus na ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos. Ang ubasan ay ang kanyang bayan. Ang mga alipin ay ang kanyang mga propeta. At ang anak ay si Jesus mismo. Ang talinghaga ay larawan ng kasaysayan ng kaligtasan. Paulit-ulit na pagtanggi ng tao sa paanyaya ng Diyos. Hindi lamang ito kwento ng mga leader ng Israel noon. Ito din ay salamin ng ating buhay ngayon. Ang ubasan ay hindi atin. Tayo ay katiwala lamang. Kapag inangkin natin ang lahat para sa sarili, nakakalimutan natin ang tunay na may-ari. Ang buhay ay regalo at may pananagutan tayong mamunga. Ang pinakamasakit na bahagi ng talinghaga ay ang pagpatay sa anak. Ito ay paunang larawan sa mangyayari kay Jesus. Siya ang anak na itatakwil at ipapako sa krus. Ang pagtanggi ng tao ay hindi wakas ng plano ng Diyos. Sa halip, ginamit ng Diyos ang krus upang maging daan ng kaligtasan. Ipinapakita nito na kahit sa ating kabiguan at pagkakasala, may kapangyarihan ang Diyos na magdala ng kabutihan. Naway tanggapin natin si Kristo bilang pundasyon ng ating buhay. Dahil kapag siyang naging pundasyon ng ating buhay, ang ating ubasan, ang ating pamilya, trabaho, komunidad ay mamumunga ng kabutihan at kabanalan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga pusong handang tumugon at mamunga.